Sa ngayong araw na ito, ang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu ay nangakong hindi na pamumunuan ng Hamas ang Gaza pagkatapos ng digmaan na tila tinatanggihan ang mga pagsisikap na magkaroon ng tigil putukan kung ang teroristang grupo ay mananatiling buo habang bumisita siya sa isang military position ng Israel sa enclave. Muling inulit ng punong ministro ang alok na bigyan ng malaking gantimpala ang mga taga-Gaza na magbibigay ng impormasyon o magpapalaya ng mga bihag ng Israel at tinaasan niya ang gantimpala sa $5 million para sa bawat bihag matapos magmungkahi dati na magbabayad ang Israel ng ilang milyon para sa kanilang kalayaan. Ang pagbisita ay naganap habang pinapalawak ng Israel ang opensiba nito sa hilagang Gaza upang sugpuin ang muling pag-usbong ng aktibidad ng Hamas, kasabay ng mga seryosong babala ukol sa kondisyon ng mga bihag na nananatiling nasa kamay ng Hamas 13 buwan matapos silang dukutin ng mga teroristang pinamumunuan ng Hamas noong October 7, 2023. Sa isang video ng pagbisita na inilathala ng opisina ni Netanyahu, sinabi ng punong ministro na ang mga tropa ng IDF sa enclave ay nakapagtamo ng napakahusay na resulta patungo sa ating mahalagang layunin na ang Hamas ay hindi na mamumuno sa Gaza. Sinasalanta natin ang kanilang mga kakayahang militar sa napakahusay na paraan at isusunod natin ang kanilang kakayahang maghari at hindi na mananatili ang Hamas sa Gaza. Dagdag pa niya, ginagawa rin ng Israel ang lahat ng kanilang makakaya upang mahanap ang ating mga bihag at maibalik at hindi kami titigil. Patuloy naming gagawin ito hanggang maibalik namin silang lahat maging ito man ay buhay o hindi na. Ngayon, inatake naman ng Houthi movement ng Yemen ang Anadolu S bulk carrier sa Red Sea gamit ang mga misail, ayon kay Yahya Saria, tagapagsalita ng militar ng grupo. Ang mga naval forces ng Yemen ay nagsagawa ng misyon upang atakihin ang barkong Anadolu S na naglalayag sa Red Sea gamit ang ilang ballistic at anti-ship missiles. Ayon kay Saria, nagtala ng direktang tama sa katawan ng barko ang kanilang mga rebelde. Dagdag pa niya, inatake ang barko dahil sa paglabag sa pagbabawal na pumasok sa mga daungan ng sinakop na Palestine. Batay sa Marine Traffic Database, ang Anadolu S bulk carrier na may dalang watawat ng Panama ay kasalukuyang patungo mula sa Alexandria, Egypt, patungong Port Qasim sa Pakistan na nasa baybayin ng Arabian Sea. Ang huling ulat ng barko tungkol sa kinaroroonan nito ay noong madaling araw ng November 16 nang ito ay nasa gitnang bahagi ng Red Sea. Habang tumitindi ang labanan sa Gaza Strip, inihayag ng Houthi na magsasagawa ito ng mga pag-atake sa teritoryo ng Israel at haharangin ang mga pro-Israeli na barko na dumadaan sa tubig ng Red Sea at Bab el-Mandeb Strait hanggang itigil ng Tel Aviv ang operasyong militar nito sa Palestinian enclave. Bilang tugon sa mga aksyon ng Ansar Allah, inanunsyo ng mga opisyal ng Estados Unidos ang pagbuo ng isang pandaigdigang coalition at ang paghahanda para sa Operasyong Prosperity Guardian upang masiguro ang kalayaan ng paglalayag at proteksyon ng mga barko sa Red Sea. At bilang resulta, ang mga puwersa ng UK at US ay nagsimulang regular na umatake sa mga pasilidad militar ng mga rebelde sa iba't ibang probinsya ng Yemen. Sumang-ayon naman ang Israel na magtatag ng isang bagong bilateral channel na kung saan maipapahayag ng Estados Unidos ang mga alalahanin kaugnay sa mga partikular na insidenteng militar na nagresulta sa pagkakitil ng mga sibilyan, ayon kay Matthew Miller, tagapagsalita ng US State Department. Ang pagtatatag ng channel na ito ay isa sa higit sa 100 kahilingan ng Estados Unidos na nakasaad sa liham nito sa Israel noong October 13 na nagbabala na ang kabiguang matugunan ang mga ito ay maaaring magresulta sa bahagi ng embargo sa armas. Ipinaliwanag ng Estados Unidos sa liham na ang kasalukuyang mga channel ay hindi sapat sa gitna ng dumaraming kaso ng pagkakitil ng mga sibilyan sa patuloy na digmaan ng Israel laban sa Hamas. Ayon sa liham, nais ng Estados Unidos na ang bagong channel ay magdaos ng kauna-unahang virtual meeting bago matapos ang October. Bagamat hindi natugunan ng Israel ang takdang panahon na ito, sinabi ni Miller sa isang press briefing na ang bagong channel ay magtitipon sa unang pagkakataon sa simula ng December. Ang layunin ng channel na ito ay tulungan ang US State Department sa kasalukuyan at mga hinaharap na pagsusuri hinggil sa mga kaso na kung saan posibleng ginamit ng IDF ang mga armas na ibinigay ng Estados Unidos sa mga pag-ataking nagdulot ng pagkitil ng mga sibilyan. Patuloy pa rin ang ganitong mga investigasyon, ngunit nais ng Estados Unidos na magtatag ng formal na mekanismo upang masigurong makuha ang mga sagot sa kanilang mga katanungan kaugnay dito.